Good morning. Kumusta mga kainang? Medyo natatagalan tayo mga kainang sa panibagong video, ano? Bukod sa galing tayo sa bakasyon, pagdating natin, by September, no? Hindi tayo makakagawa ng panibagong video. Siguro hindi nyo makikita pero magulo ngayon. Medyo makalat. Ang topic natin nung nakaraan about TIG welding mga kainang, no? Ang pag-usapan natin ngayon, meron kaming bagong purchase, no? Dala rin ako na mga accessories na ipakita ko sa inyo. Huwag na natin patagalin pa. Meron akong dala dito tulad ng tungsten, laminated, no, yung blue band. Ito ay mas matigas dun sa red, yung thoriated tungsten 2%. Kulay pula po yung mga kainang. Ang common na ginagamit na tungsten ay yung pula, no, mga kainang, yung thoriated. Yung kulay blue hindi masyadong ano sa atin, no, hindi ganun ka well known sa atin, pero para sa akin mas maganda yung kulay blue, yung laminated na 2%. Medyo sikat ngayon na ano, lalo na sa western world ay laminated na kulay blue, which is ito mga kainang, no. Actually binili ko to dyan sa atin sa Pinas, sa may Ongpin sa likuran. So ito mga kainang, nabili ko to 300 ang isa nito, isang peraso. So kung 10, 3,000. 3.2 at saka 2.4, ayan, kulay blue mga kainang. 7-inch. Itong 2.4, ito yung madalas na ginagamit namin, no? Bihira yung 3.2 o 1.8. Ito ay 2.4. Madalas na ginagamit namin. All around mga kainang, mga pa-aluminum, pa-carbon steel, stainless steel. So ito yung mga pinagpraktisan, no? Ng mga aking estudyante. So hindi pa ganun kaganda yung hinang niya. Aluminum. Aking ipakita sa inyo mga kahinang yung katulad nito, finger shield, no, pagka humihinang ka. So pag naka-gloves ka, ilalagay mo rito. So habang nagano, umi-slide lang yan, no, mga kahinang. Maganda na mayroon kayong ganito, finger shield ang tawag dito. Mayroong small, medium, saka large, saka extra large. So ito ay extra large. Ito mga kahinang, no, ito gamit na, so madumi na. Yan. So malaking bagay mga kainang. Tapos meron tayong bago rito na dumating, no? Dito naman ay parang titanium ang kulay, nakabalot pa siya. Ito yung pinili ko, malalaki. Titanium ang kulay niya. Mas maganda ito kasi nakatahi na. May tahi sa loob. Makikita nyo, may tahi sa loob. So hindi siya matatanggal. Pwedeng 4 fingers. Pero pag naka-gloves ka na, sakto lang ito mga kainang, no? So ito yung nag-slide sa bakal na hinihinang mo para stable yung paghihinang mo. Bukod dito, meron tayong pads. May pads tayo mga kainang. Ito naman, iwas sa init din. Lalo na pag kayo ay huminang ng ikaw, so sobrang napakainit, no? Habang naghihinang kayo pag ano. So kailangan to. Ito yung dito sa kaliwa. Kapag kayo humihina ng ipkaw, smaw, mig, no? So ito yung ginagamit, pads. Tapos na tayo sa finger shield. Ito yung ating cup natin para sa TIG welding, no? So ito mga kainang ay pang 2.4. Kasi nga kadalasan ay 2.4 yung ating gamit. So ang sizes nito ay 2.4. Yan. Okay? Ito yung cup natin na meron ng cast lens, no, mga kainang. So ito yung ikakabit natin dun sa dulo ng ating torch. Tandaan nyo mga kainang, yung size nito, no, yung circumference nito, yan ay, di ko alam kung ito ay sure o 16 mm ito. Sukatin natin. Wait lang mga kainang. Okay mga kainang, wala tayong makitang steel rule, so isa na lang, try square. 30 mm yung size ng inner circumference nito. So paano natin computein yung stick out ng ating tungsten? So kung 30 ito mga kainang, yung kalahati is 15. So dapat yung ating stick out natin ay 15, no, mga kainang. Kalahati nung nasa gitna. Kahit na anong size ng inyong ceramic cup. Mapalaki mapaliit, kukunin nyo yung kalahati. No, mga kahinang? Doon kayo tatama sa inyong stick out. So kung 15, so ito yung haba niya, mga kahinang. So di ba napakaganda na mas mahaba yung stick out, mas nakikita nyo yung inyong weld full. Hindi nakukuperan. Lalo na kapag itong ginagamit natin ay glass. No, mga kahinang? Ito ay glass. Unlike sa mga ceramic cup na ganito. Ceramic cup, so hindi natin nakikita yung loob mismo. Unlike dito sa glass. So clear na clear. So maghihinang tayo, nagagamitin natin ito. At saka itong glass na to. Meron tayong gas lens na pang 12. Okay, ganyan kalaki.
Kaya lang yung ating ceramic cup na 12 na ceramic cup ay nabasag. Nabasag ng ating trainee. Meron tayong glass na mas maliit. Ayan, ito mga kainang. Okay. Ayan, gas lens sa loob. Ano ba ang kalagayan ng gas lens mga kainang? Equal distributed yung ating gas, no? Pagka nagbukas tayo halimbawa, katulad nito, no? Ang gas nito, ito nga lang problema sa pagkaganitong malalaki, nakain kayo ng malaking consumption ng gas natin. Mas malaki ang ceramic o yung cup natin, mas malaki ang gastos sa gas natin. Ngunit, yung quality naman ay maganda. Ito usually ginagamit natin sa stainless steel mga kahina, ha? Hindi natin ginagamit ito sa aluminum dahil hindi natin kailangan ito sa aluminum. Sa aluminum, ang kailangan natin ay 5 or 6 lang na ceramic cup. So ito nga, mas malaki pa ito. 7 ito, o 7. Meron tayo dito, 6. Ito ay pang gas lens kasi mas maiksi, no? Kukuha tayo ng mas mahaba. Itong mga size na to maiksi lang, mga kainang, no? Maiksi, maliliit na kaya mong ipasok sa mga masisikip na lugar, no? Ito yung mga normal na sizes. Ito mga kainang, ito yung mga normal, no? So kung kumpirahin natin yung mga pang gas lens at saka normal, so ito yung diferensya, no, mga kainang. Mas maiksi siya. Kung maiksi yung ceramic cup, maiksi din yung kulit nyo. So mas mahaba ito. Ito yung mga normal size. Kita mo kasing haba ito nung malaking cup. Kasing haba sila. Pero yung laki ay diferensya. Ito ay size 5. So ito lang yung ginagamit natin sa aluminum mga kahina, no? Pwede na, size 5 or 6. Kasi hindi natin kailangan ng malaking shielding gas. Actually sa aluminum, mababa lang yung setting natin. Kung minsan 5 to 8, ganun lang yung gas na ginagamit natin. Unlike dito, baka ito 30, 35, no? Pagkagaya malalaki. Mga kainang, sa mga competition, no? Hindi natin ginagrind o hindi natin binabrush kapag katapos ng hinang stainless steel. Kailangan makita kung ano yung natural na kinalalabasan ng hinang mo. Yun ba ay rainbow o mag-iba-ibang kulay, blue o kaya gold o kaya silver. Yung mga kainang hindi binabrush, no? Para makita yung natural color pagkatapos ng hinang. Ngayon mga kainang, ito yung bago nating order na isang set. Meron na siyang mga Pyrex cup. Ito nakabalot pa siya, no? Meron tayong 10, may 12. Pakita ko sa inyo ang 12. Okay, ito yung 12 mga kainang, no? Pyrex cup. Kita nyo naman diferensya, no? Gas lens. Meron tayong o-ring dito na resistance sa init. Nilalagay lang natin dito yan sa gilid, mga kainang. Tapos susuksok lang natin ng ganyan. So yan na siya, buo na siya mga kainang. Minsan, dito sa loob, meron pa tayong screen na nilalagay dyan. Pero minsan wala na rin. Meron tayo ditong short cup, medium. Medium ito. Ito ay small, long, medium, saka short. No, mga kainang? Yeah, tatlo. Parang ganyan siya. Ito, medium, saka long. Mas maganda kung ito ang gagamitin, tapos pag sobrang iksi na o masikip na masyado, ito gagamitin natin. Mas maganda, yung tungsten hahatiin nyo, no, mga kainang. Hahatiin, tapos back to back yung pagkahasa. So meron ka ng bali 4. Kaya nadikit yung isa, baliktarin mo lang, tapos yun na. Hindi kayong hasa ng hasa. Mahalaga na bumili din kayo ng tungsten sharpener. Ito lang mga kainang, ayan. So, isi-center mo lang naman yan. Ayan na siya. Mas convenient to mga kainang, no? Mas maliit, mas madali siyang gamitin. So, kaya lang, siyempre, kayo ay mamumunan dito. Actually, isang binili ko na to mga kainang, ay mura lang naman. Set na. Kompleto na mga kainang, no? Bali, torch lang ang wala. Pero yung mga cup, mga kulit, nandyan na lahat. Torch na lang ang wala mga kainang. Yan ang ating pinag-uusapan ngayon mga kainang. Tungkol lang sa accessories. Pasensya na kayo. Wala tayong, di tayo madalas nakagawa ng video. Gawa na sobrang busy tayo mga kainang, no? Tapos, ang susunod natin na video mga kainang, try natin. So, pilitin natin makagawa ng video sa paghihinang, no? About carbon steel, stainless steel, saka aluminum, no? Yung basic, yung paano mag-umpisa, anong dapat natin gawin, anong settings, gaano kakapal. Tulad nito mga kainang, meron tayo ditong stainless steel, no? 1.5, tapos meron tayong aluminum. Ito yung ginagamit namin sa
sa training. Sana may nakukuha kayong idea dito sa video ito. Next time, magagawa tayo ng video sa paghihinang. Tingnan natin kung paano natin i-set up para makita nyo yung weld full o yung arc shot. So hanggang dito na lang mga kahinang. Well safe.